May isang bagay na ayaw marinig ng karamihan. At kapag narinig nila ito, madalas silang nagagalit, hindi dahil mali ito, kundi dahil tinatamaan sila. Paano kung ang taong iniiyakan mo ngayon, ang taong iniisip mo tuwing gabi, ang taong gusto mong bumalik, ay hindi naman talaga nawalan ng pagmamahal sa'yo? Paano kung ang tunay na dahilan kung bakit siya lumayo ay dahil unti-unti ka nang nagiging malaya sa impluwensya niya? Paano kung hindi ang pagkawala mo ang kinatatakutan niya, kundi ang posibilidad na hindi mo na siya kailangan? Kung nasaktan ka, niloko ka, iniwan ka, o pinaramdam na hindi ka sapat, manatili ka hanggang dulo dahil may katotohanan tayong pag-uusapan ngayon na maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa pag-ibig, pagkawala at sa sarili mo. Maligayang pagdating sa Simple pero Stoic, isang lugar para sa mga taong pagod ng habulin ang pansamantalang kasiyahan at handa nang hanapin ang mas malalim na karunungan tungkol sa buhay, relasyon at pagkatao. Kung isa ka sa mga taong dumadaan sa tahimik na laban na hindi nakikita ng iba, kung naghahanap ka ng lakas sa gitna ng sakit, kalinawan sa gitna ng kaguluhan, at kapayapaan sa gitna ng pagkawala, nasa tamang lugar ka. Dito, hindi tayo naghahanap ng mabilis na solusyon. Hinahanap natin ang mga katotohanang kayang baguhin ang paraan ng pagtingin natin sa mundo at sa ating sarili. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating paglalakbay sa mundo ng Stoicism, psikolohiya at malalim na pilosopiya ng buhay. Ngayon, humanda ka. Dahil ang katotohanang maririnig mo sa video na ito ay maaring hindi komportable, pero maaring ito rin ang katotohanang kailangan mong marinig sa pagkakataong ito ng iyong buhay. Simulan natin. Stoic number 1. Ang pagkakaiba ng pagmamahal at pagkakabit. Sa isip natin, iniisip natin na ang pagmamahal ay tungkol sa paglapit. Pero minsan, ang pinakamalakas na anyo ng pagmamahal ay ang kakayahang lumayo. Noong sinaunang panahon, itinuro ng mga Stoic philosophers na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula kapag wala ng taong kayang kontrolin ang iyong emosyon. At dito nagsisimula ang problema ng maraming tao. Hindi sila umiibig, umaasa sila. Hindi nila mahal ang tao, nakakabit sila rito. At may malaking pagkakaiba ang dalawa. Kapag mahal mo ang isang tao, pinahahalagahan mo siya. Kapag nakakabit ka sa kanya, ginagawa mo siyang sentro ng iyong pagkatao. Kapag naging sentro siya ng iyong mundo, hawak niya ang manibela ng iyong emosyon. Isang text lang, masaya ka. Isang scene, wasak ka. Isang araw na walang reply, hindi ka makatulog. Hindi ka na nabubuhay. Nagre-react ka na lang. At ang nakakalungkot, karamihan sa mga tao ay hindi agad napapansin na nangyayari na ito sa kanila. Akala nila pagmamahal ang dahilan kung bakit sila nasasaktan ng sobra. Akala nila normal lang na mawala ang kanilang kapayapaan kapag may problema sa relasyon. Akala nila bahagi lang ito ng pagiging tapat at seryoso. Pero kung susuriin mo ng mabuti, may isang mahalagang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo. Mahal ko ba talaga siya? O natatakot lang akong mawala siya? Magkaiba ang dalawang iyon. Ang pagmamahal ay nagmumula sa kasaganaan. Ang pagkakabit ay nagmumula sa kakulangan. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang makitang masaya kahit hindi ikaw ang dahilan ng kanyang kaligayahan. Kapag nakakabit ka sa kanya, pakiramdam mo nawawalan ka ng halaga kapag hindi ikaw ang sentro ng kanyang atensyon. Kapag mahal mo ang isang tao, may kalayaan. Kapag nakakabit ka sa kanya, may takot. Takot na maiwan, takot na mapalitan, takot na hindi sapat. At kadalasan, ang takot na ito ay hindi nagsimula sa relasyon. Mas matagal na itong nasa loob natin. Marahil dala pa ito ng mga sugat na hindi pa natin nahaharap. Mga pagkakataong hindi tayo pinili. Mga panahong pakiramdam natin ay hindi tayo sapat. Mga karanasang nagturo sa atin na kailangan nating kumapit ng mahigpit para hindi tayo maiwan. Kaya kapag may dumating na taong nagbibigay sa atin ng pagmamahal at atensyon, hindi lang natin siya minamahal. Ginagawa natin siyang kanlungan. Ginagawa natin siyang sagot sa lahat ng ating insecurities. At dito nagsisimula ang problema. Dahil walang tao ang kayang punan ang lahat ng kakulangan na hindi natin kayang punan para sa ating sarili. May sinabi si Epictetus na napakalalim kahit simple lamang. Kapag hinahanap mo ang kapayapaan sa mga bagay na wala sa iyong kontrol, tiyak na masasaktan ka.
At ano ang isa sa mga bagay na hindi natin kontrolado? Ang isip ng ibang tao, ang damdamin nila, ang mga desisyon nila. Hindi natin kontrolado kung mananatili sila. Hindi natin kontrolado kung pipiliin nila tayo bukas. At kapag doon natin ibinatay ang ating kaligayahan, para tayong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Sa una, mukhang matatag, pero sa unang bagyo, nagsisimula itong gumuho. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nawawala ang sarili nila sa relasyon. Unti-unti nilang isinusuko ang kanilang mga pangarap, kanilang mga kaibigan, kanilang mga interes, kanilang pagkatao, hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kilala ang sarili nila kapag tumingin sila sa salamin. At kapag umalis ang taong iyon, pakiramdam nila nawalan sila ng buong mundo. Pero ang totoo, hindi lang ang relasyon ang nawala rin ang bersyon ng sarili nilang matagal nilang isinuko. At iyon ang dahilan kung bakit napakasakit. Hindi mo lang iniiyakan ang isang tao, iniiyakan mo rin ang mga bahagi ng sarili mong nawala habang sinusubukan mong manatili sa kanya. Kaya bago natin pag-usapan kung bakit lumalayo ang mga tao at kung bakit minsan sila nagsisisi kapag tumigil kang humabol, kailangan muna nating maunawaan ang isang mahalagang katotohanan. Hindi ka magiging tunay na malaya hanggat ang iyong kaligayahan ay nakatali sa presensya ng ibang tao. Stoic number 2. Ang masakit na katotohanan na ayaw tanggapin ng marami. Narito ang hindi komportabling katotohanan at maaring ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin, lalo na kung mahal mo pa ang taong nanakit sa'yo. Minsan, hindi ka iniwan dahil wala kang halaga. Hindi ka iniwan dahil kulang ka. Hindi ka iniwan dahil hindi ka karapat-dapat mahalin. Minsan, iniwan ka dahil masyado mong ibinigay ang lahat. Lahat. Ang oras mo, kapayapaan mo, mga pangarap mo, mga plano mo, pagkakakilanlan mo, pati respeto mo sa sarili. Unti-unti mong isinuko ang mga bahagi ng sarili mo sa pag-asang mas mamahalin ka nila. At sa simula parang tama ang ginagawa mo dahil tinuruan tayo ng mundo na ang pagmamahal ay tungkol sa pagsasakripisyo. Na kapag mas marami kang ibinigay, mas mamahalin ka. Kapag mas marami kang tiniis, mas magiging matatag ang relasyon. Kapag mas marami kang isinuko, mas magiging mahalaga ka. Pero hindi palaging ganoon ang nangyayari. Dahil may punto kung saan ang pagmamahal ay hindi na pagmamahal. Nagiging pagkawala na ito ng sarili. At kapag alam ng isang tao na hindi mo kayang mawala siya, unti-unti niyang nawawala ang pagpapahalaga sa presensya mo. Hindi dahil masama siya, hindi dahil sadya kanyang sinasaktan, kundi dahil likas sa tao. Ang hindi pahalagahan ang bagay na sigurado nang nandyan. Isipin mo ito, kapag alam mong sisikat ang araw bukas, hindi mo ito gaanong pinapansin. Pero kapag sinabi sa iyo na iyon na, ang huling pagsikat ng araw na makikita mo, biglang magiging mahalaga ang bawat sinag nito. Ganito rin minsan nang nangyayari sa mga relasyon. Habang palagi kang nandyan, habang palagi kang nagpapatawad, habang palagi kang bumabalik, habang palagi kang handang maghintay, unti-unting nagiging normal ang presensya mo at ang mga bagay na nagiging normal ay madalas hindi na napapansin. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagugulat kapag tumigil silang humabol, kapag tumigil silang magmakaawa para sa atensyon, kapag tumigil silang magpaliwanag ng paulit-ulit, kapag tumigil silang pilitin. Ang isang taong ayaw namang manatili, biglang nagbabago ang sitwasyon, biglang may mensahe, biglang may pangungumusta, biglang may interes, biglang parang mahalaga ka ulit. Pero bakit? Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang posibilidad ng pagkawala. At ang pagkawala ay may kakaibang kapangyarihan. Madalas, hindi natin nakikita ang halaga ng isang bagay habang hawak pa natin ito. Nakikita lamang natin ito kapag nagsisimula na itong mawala. Ngunit narito ang mas malalim na tanong. Kung kailangan mo pang mawala para mapansin ang halaga mo, iyon ba talaga ang uri ng pagmamahal na nararapat para sa iyo? At iyan ang tanong na bihirang itanong ng karamihan dahil mas madali ang umasa na magbabago sila. Mas madaling isipin na baka isang araw ay makita rin nila ang halaga mo. Pero minsan, ang tunay na aral ay hindi kung paano sila mapapabalik, kundi kung paano mo muling makikita ang halaga ng sarili mo nang hindi umaasa sa pagkilala ng ibang tao. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Stoic number 3. Bakit kapag tumigil kang humabol, nagsisimula silang makaramdam ng pagkawala?
May isang psychological principle na tinatawag na scarcity. Mas pinahahalagahan ng tao ang bagay na hindi niya madaling makuha. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga bagay, tungkol din ito sa presensya, atensyon, enerhiya. Kapag palagi kang available, nagiging ordinaryo ka, nagiging bahagi ka ng background. Pero kapag natuto kang piliin ang sarili mo, nagkakaroon ng halaga ang katahimikan mo. Isipin mo ang hangin. Hindi mo ito napapansin habang humihinga ka. Pero kapag nawala ito kahit ilang segundo, bigla mong mauunawaan ang halaga nito. Ganito rin ang maraming relasyon. Habang nandyan ka, hindi ka nakikita. Kapag wala ka na, doon ka napapansin. Ngunit may mas malalim pang dahilan kung bakit ito nangyayari. Karamihan sa mga tao ay iniisip na kapag tumigil silang humabol, biglang namimiss sila ng kabilang tao dahil sa pagmamahal. Minsan totoo iyon, pero kadalasan mas komplikado ang nangyayari kapag palagi kang naghahabol, palagi kang nagbibigay ng atensyon. At ang atensyon ay isang uri ng emosyonal na enerhiya. Kapag araw-araw kang nagme-message, kapag ikaw palagi ang unang nangangamusta, kapag ikaw palagi ang gumagawa ng paraan para manatiling konektado, nagiging bahagi ka ng kanilang normal na buhay, parang ilaw sa isang silid. Habang nakabukas ito araw-araw, bihira itong mapansin. Pero sa sandaling mawala ang liwanag, doon lang napapansin ng lahat kung gaano ito kahalaga. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagugulat kapag tumigil silang humabol. Biglang may mensahe, biglang may pag-aalala, biglang may mga tanong na matagal nang hindi naririnig. Hindi ka na nagpaparamdam? Ayos ka lang ba? Bakit parang nagbago ka? At kadalasan, hindi nila inaasahan ang pagbabagong iyon dahil nasanay silang ikaw ang laging nandyan, ikaw ang laging nagbibigay, ikaw ang laging naghihintay, ikaw ang laging umaabot. Ngunit sa sandaling umatras ka, napipilitan silang harapin ang isang bagay na matagal nilang hindi napapansin. Ang posibilidad na maaari ka palang mawala. May sinabi si Plato na ang tao ay madalas nabubuhay sa loob ng isang kuweba ng mga ilusyon. At isa sa mga ilusyon sa maraming relasyon ay ang paniniwalang mananatili ang isang tao kahit gaano natin siya balewalain. Iniisip natin na nandyan lang sila, palagi, habang buhay. Hanggang sa isang araw wala na sila. At doon nagsisimulang maramdaman ng pagkawala. Ngunit narito ang hindi komportabling katotohanan. Hindi lahat ng taong namimiss ka ay tunay na mahal ka. Minsan namimiss lang nila ang pakiramdam na may taong nagbibigay sa kanila ng atensyon. Minsan namimiss nila ang convenience. Minsan namimiss nila ang control. At ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging maingat. Dahil kapag tumigil kang humabol at bigla silang bumalik, hindi agad ibig sabihin na nagbago na sila. Hindi agad ibig sabihin na nakita na nila ang tunay mong halaga. Minsan, naramdaman lang nila ang pagkawala ng benepisyong dati nilang natatanggap mula sa iyo. Kaya mahalagang tanungin ang sarili, namimiss ba nila ako o namimiss lang nila ang ginagawa ko para sa kanila? Malaking pagkakaiba iyon. At kapag natutunan mong makita ang pagkakaibang iyon, mas magiging malinaw ang mga desisyong gagawin mo. Dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism. Hindi mo kontrolado kung paano ka titingnan ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung kailan kanila pahalagahan. Hindi mo kontrolado kung magsisisi sila o hindi. Ngunit kontrolado mo kung gaano mo pahahalagahan ang sarili mo. Kontrolado mo kung hanggang saan mo hahayaang maubos ang iyong enerhiya. At kontrolado mo kung pipiliin mong manatili sa isang sitwasyong paulit-ulit kang binabalewala. Kapag tumigil kang humabol, may kakaibang bagay na nangyayari. Hindi lamang sila ang nakakaramdam ng pagkawala. Ikaw rin, mamimiss mo ang nakasanayan, mamimiss mo ang routine, mamimiss mo ang ideya ng taong akala mo ay para sa'yo. At iyon ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ang pagkawala ng tao, kundi ang pagkawala ng pangarap na binuo mo tungkol sa kanya. Pero kapag nalampasan mo ang bahaging iyon, kapag natutunan mong maging payapa, kahit wala ang kanilang presensya, doon nagsisimulang bumalik ang kapangyarihan mo. Hindi kapangyarihan para kontrolin sila, kundi kapangyarihan para hindi na kontrolin ng sino man ang iyong emosyon. At iyon ang uri ng kalayaang bihirang makamit ng karamihan. Stoic number 4, ang lihim na kapangyarihan ng detachment. Ngayon mag-ingat, dahil maraming tao ang mali ang pagkaintindi sa detachment. Kapag narinig nila ang salitang detachment, iniisip nila agad na ito ay pagiging malamig, pagiging walang pakialam, pagiging manhid.
Pero hindi iyon ang itinuturo ng Stoicism. Sa katunayan, ang tunay na detachment ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ito ay pagmamahal na hindi nakakadena sa takot. Iniisip ng marami na ang layunin nito ay para habulin sila, para magsisi ang iba, para manalo sa breakup, para maramdaman ng taong nanakit sa kanila ang sakit na naranasan nila, pero hindi iyon ang tunay na kahulugan nito. Dahil kung ginagawa mo ang detachment para makuha ang reaksyon ng ibang tao, nakakabit ka pa rin sa kanila, kontrolado ka pa rin ng opinyon nila. Nakadepende ka pa rin sa magiging desisyon nila at hindi iyon kalayaan. Ang tunay na detachment ay kalayaan. Kalayaan mula sa pangangailangan ng validation. Kalayaan mula sa takot na maiwan. Kalayaan mula sa ideya na kailangan kang piliin ng iba bago mo maramdamang may halaga ka. Isipin mo ito. Ilang beses mo nang kinuwestiyon ang sarili mo dahil lamang sa hindi ka pinili ng isang tao. Ilang gabi ka nang nag-isip kung ano ang kulang sa'yo. O kung mas naging mabait ka sana, mas naging maunawain, mas naging pasensyoso, mas naging mapagmahal. Pero paano kung hindi ikaw ang problema? Paano kung ang tunay na problema ay nakalimutan mong ang halaga mo ay hindi dapat nakadepende sa desisyon ng ibang tao? Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Dahil mula pagkabata, tinuruan tayong hanapin ang pag-apruba ng iba, approval ng magulang, approval ng kaibigan, approval ng lipunan, at kalaunan approval ng taong mahal natin. Unti-unti nating nakondisyon ang sarili na isipin na ang ating halaga ay nakasalalay sa pagtanggap ng ibang tao. Ngunit ayon sa mga Stoic philosophers, ang anumang bagay na inilalagay mo sa kamay ng iba ay nagiging pinagmumulan ng iyong pagdurusa. Kapag ang kaligayahan mo ay nasa kamay nila, maaari nila itong alisin. Kapag ang kumpiyansa mo ay nakasalalay sa opinyon nila, maaari nila itong sirain. Kapag ang kapayapaan mo ay nakadepende sa presensya nila, mawawala rin ito kapag sila ay umalis. Kaya ang tunay na detachment ay hindi pagtakas sa pagmamahal. Ito ay pagbabalik ng kapangyarihan sa sarili. May sinabi si Nietzsche, ang may dahilan kung bakit siya nabubuhay ay kayang tiisin ang halos anumang paano. Kapag may sarili kang layunin, hindi mo kailangang gawing sentro ng buhay mo ang isang tao. May mas malaki kang dahilan para gumising bawat umaga. May mga pangarap kang gustong abutin. May karakter kang gustong buuin. May buhay kang gustong likhain. At kapag mayroon kang malinaw na direksyon, hindi ka madaling mabuwag ng pagkawala ng isang tao. Masasaktan ka pa rin. Natural yun. Tao ka, pero hindi ka mawawasak. Dahil alam mong may buhay ka bago sila dumating. At magkakaroon ka pa rin ng buhay kahit wala na sila. Ito ang lihim na kapangyarihan ng detachment. Hindi nito inaalis ang sakit, ngunit pinipigilan nitong maging alipin ka ng sakit. Hindi nito pinipigilan ang pagkawala, ngunit tinuturuan ka nitong mabuhay kahit may pagkawala. At sa sandaling matutunan mo ito, may kakaibang katahimikan na mabubuo sa loob mo. Hindi na dahil sigurado kang hindi ka iiwan, kundi dahil alam mong kahit iwan ka man ng lahat, hindi mo iiwan ang sarili mo. At iyon ang uri ng lakas na hindi kayang kunin ni Numan. Stoic number 5, ang pagkakamali na ginagawa ng karamihan. Maraming tao ang ginugugol ang buong buhay nila sa pagsubok na kumbinsihin ang maling tao. Mas maging mabait, mas maging understanding, mas magbigay, mas maghintay, mas magsakripisyo. Umaasa silang isang araw mapapansin din sila. Pero bihira nilang itanong, bakit kailangan kong kumbinsihin ang isang taong hindi naman gustong makita ang halaga ko? Ito ang nakakapagod na siklo. Habang mas nagbibigay ka, mas lalo kang nauubos. Habang mas nauubos ka, mas lalo mong nakakalimutan kung sino ka. At ang mas masakit pa rito, kadalasan hindi mo agad napapansin na nangyayari na ito. Unti-unti itong nangyayari, parang kandilang dahan-dahang nauubos habang nagbibigay ng liwanag sa iba. Hanggang isang araw, mapapansin mo na lang na wala ka ng natitirang apoy para sa sarili mo. Marahil naranasan mo na ito. Ikaw ang laging unang nangangamusta. Ikaw ang laging umiintindi. Ikaw ang laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ikaw ang laging nag-a-adjust. At sa bawat pagkakataong ginagawa mo iyon, may bahagi ng sarili mong unti-unting nawawala. Hindi dahil masama ang magmahal, kundi dahil mali ang direksyon ng pagmamahal mo. Kapag ang lahat ng pagmamahal mo ay napupunta sa ibang tao at wala nang natitira para sa sarili mo, hindi na iyon pagmamahal. Pagpapabaya na iyon sa sarili.
May isang ideya si Plato na hanggang ngayon ay napakalalim pa rin ng kahulugan. Naniniwala siya na maraming tao ang nabubuhay sa loob ng isang kuweba, nakatingin lamang sa mga anino at inaakalang iyon na ang buong katotohanan. At sa maraming relasyon, ganun din ang nangyayari. Nahuhulog tayo sa anino ng isang tao, sa potensyal niya, sa posibilidad na baka balang araw magbago siya, sa pangakong baka isang araw, mahalin niya tayo sa paraang gusto natin. Pero ang problema, umiibig tayo sa posibilidad, hindi sa realidad. At habang nakatingin tayo sa anino, hindi natin nakikita ang katotohanan na nasa harapan na natin, na baka hindi talaga siya handang ibigay ang pagmamahal na hinihingi natin, na baka hindi talaga siya ang taong para sa atin, na baka ang pinanghahawakan natin ay hindi pagmamahal kundi pag-asa. At minsan, ang pag-asa ang pinakamahirap bitawan dahil pinapaniwala tayo nito na may darating pang himala kung maghihintay lang tayo ng kaunti pa, kung magbibigay lang tayo ng kaunti pa, kung magsasakripisyo lang tayo ng kaunti pa. Ngunit may isang bagay na kailangang maunawaan. Hindi lahat ng relasyon ay naliligtas ng mas maraming pagmamahal. May mga relasyon na nalulunod dahil isang tao lang ang patuloy na lumalangoy. At habang sinusubukan mong iligtas ang relasyon, ikaw naman ang unti-unting lumulubog. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng self-respect. Hindi ito pagiging malamig, hindi ito pagiging mayabang, hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagkilala na may hangganan ng kaya mong ibigay, na may halaga ka kahit hindi ka piliin ng isang tao, na hindi mo kailangang magsumamo para lamang makatanggap ng pagmamahal na dapat kusang ibinibigay. Sabi nga ng mga Stoic, hindi mo kontrolado kung paano ka titingnan ng ibang tao. Hindi mo kontrolado kung mamahalin ka nila. Hindi mo kontrolado kung mananatili sila. Pero kontrolado mo kung gaano mo pahahalagahan ng sarili mo. At iyon ang bagay na madalas nating nakakalimutan. Dahil sa sobrang pagtuon natin sa taong ayaw tayong piliin, nakakalimutan nating piliin ang ating sarili. At marahil iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan. Hindi ang magmahal ng sobra, kundi ang kalimutang mahalin ang sarili habang ginagawa ito. Stoic number 6, ang tunay na panalo, at narito ang pinakamahalagang bahagi. Kapag tunay mo nang tinanggap na kaya mong mabuhay nang wala sila, doon kadalasang nagbabago ang lahat. Minsan nagsisisi sila, minsan bumabalik sila, minsan hindi. Pero sa puntong iyon, hindi na iyon ang mahalaga. At iyan ang bahagi na hindi nauunawaan ng karamihan. Akala nila ang tunay na panalo ay kapag bumalik ang taong umalis. Akala nila ang tagumpay ay kapag nakita nilang nagsisisi ang taong nanakit sa kanila. Akala nila ang hustisya ay kapag naranasan ng iba ang sakit na minsan nilang naranasan. Ngunit ayon sa mga Stoic, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kakayahan mong baguhin ang isip ng ibang tao. Nakikita ito sa kakayahan mong kontrolin ang sarili mong isip. Dahil sa totoo lang, wala kang kontrol kung sino ang mananatili. Wala kang kontrol kung sino ang pipili sa'yo. Wala kang kontrol kung sino ang magbabago ng isip. Ngunit may kontrol ka sa isang bagay. Kung paano ka babangon pagkatapos ng lahat, kung paano mo bubuuin muli ang sarili mo. Kung paano mo pipiliing magpatuloy kahit hindi mo nakuha ang pagtatapos na gusto mo. At iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatiling nakakulong sa nakaraan. Hindi dahil mahal pa nila ang tao, kundi dahil hindi pa nila matanggap ang nangyari. Paulit-ulit nilang tinatanong ang sarili nila, ano bang kulang sa akin? Saan ako nagkamali? Bakit hindi ako sapat? Ngunit minsan, ang mga tanong na yan ay hindi kailanman magkakaroon ng sagot. At habang hinihintay mo ang sagot na iyon, lumilipas ang mga tao ng buhay mo. Lumilipas ang mga pagkakataon. Lumilipas ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. May isang bagay na napagtatanto ng mga taong tunay na nakakausad. Hindi nila kailangang maintindihan ang lahat para makapagpatuloy. Hindi nila kailangang makuha ang closure na hinihingi nila. Hindi nila kailangang marinig ang paliwanag ng taong umalis. Dumarating ang punto na pinipili nilang palayain ang sarili nila. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil napapagod na silang dalhin ito araw-araw. At kapag nangyari iyon, may kakaibang pagbabago. Unti-unti mong naaalala ang mga bagay na nakalimutan mo tungkol sa sarili mo. Mga pangarap na isinantabi mo, mga hilig na iniwan mo, mga bahagi ng pagkatao mong matagal nang natabunan ng pagnanais na mahalin at tanggapin.
Bigla mong napapansin na kaya mo palang tumawa muli. Kaya mo palang maging masaya kahit wala sila. Kaya mo palang magkaroon ng magandang araw nang hindi sila sumasagi sa isip mo bawat minuto. At sa una, parang kakaiba iyon. Parang pagtataksil sa sakit na matagal mong inalagaan, pero hindi. Iyon ang paggaling. Iyon ang pagbabalik ng sarili mong buhay. Dahil ang pinakamahalagang bagay ay hindi kung bumalik sila. Ang mahalaga ay bumalik ka sa sarili mo. At marahil iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang makuha muli ang taong nawala. Hindi ang mapatunayan na mali sila. Hindi ang makita silang magsisi. Kundi ang mahanap muli ang taong nawala sa loob mo habang sinusubukan mong hawakan ang iba. Ang taong may mga pangarap bago sila dumating. Ang taong may kapayapaan bago siya natutong matakot sa pagkawala. Ang taong may halaga kahit walang nagbibigay ng pagpapatunay. At kapag natagpuan mo muli ang taong yon, may intindihan mo ang isang bagay na matagal mong hindi nakita, na ang pinakamahalagang relasyon na maaari mong buuin sa buong buhay mo ay ang relasyon mo sa sarili mo. Dahil kapag buo ka sa loob, hindi ka na natatakot sa pagkawala. At kapag hindi ka na natatakot sa pagkawala, wala nang sinuman ang may kapangyarihang kontrolin ang iyong kapayapaan. Stoic number 7. Kapag ikaw na ang hindi na nila makontrol, may isang bagay na bihirang aminin ng karamihan. Hindi lahat ng tao ay komportable kapag nagsisimula kang gumaling. Hindi lahat ay masaya kapag natututo kang tumayo sa sarili mong paa. Hindi lahat ay matutuwa kapag hindi ka na nila kayang impluwensyahan. Sa katunayan, may mga taong mas gusto ang bersyon mo na sugatan. Ang bersyon mo na laging naghahanap ng atensyon nila. Ang bersyon mo na handang isantabi ang sarili para lamang manatili sila. Bakit? Dahil ang taong walang tiwala sa sarili ay madaling kontrolin, madaling manipulahin, madaling paikutin. Ngunit kapag nagsimula kang magkaroon ng boundaries, kapag natuto kang magsabi ng hindi, kapag natuto kang umalis sa mga sitwasyong hindi na mabuti para sa'yo, biglang nagbabago ang tingin nila sa'yo. Bigla kang tatawaging malamig, mayabang, nagbago. Pero ang totoo, hindi ka naging masama, hindi ka naging mayabang, hindi ka naging malamig. Sa wakas, tumigil ka lang sa pagiging madaling kontrolin. At para sa ilang tao, iyon ang pinakamahirap tanggapin. Dahil nung panahong lagi kang available, lagi kang sumasangayon, lagi kang nagpapatawad kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Nakinabang sila sa bersyon mong iyon. Ngunit nang magsimula kang pahalagahan ang sarili mo, nang magsimula kang protektahan ang kapayapaan mo, nang magsimula kang piliin ang dignidad kaysa pansamantalang atensyon, doon nagsimulang mabasag ang kontrol na mayroon sila sa'yo. At kadalasan, hindi nila ito sasabihin ng direkta. Hindi nila aaminin na nawawalan sila ng impluensya. Sa halip, susubukan nilang ipadama sa'yo na ikaw ang may problema, na ikaw ang nagbago, na ikaw ang naging mahirap pakisamahan, na ikaw ang dahilan kung bakit lumalayo ang mga tao. Ngunit tandaan mo ito, hindi lahat ng guilt na nararamdaman mo ay nangangahulugang may mali kang ginawa. Minsan, nakakaramdam ka ng guilt dahil sa unang pagkakataon ay inuuna mo ang sarili mo. At para sa taong sanay na ikaw ang laging nagbibigay, ang simpleng pagprotekta mo sa sarili mo ay parang pagtanggi sa kanila. May sinabi si Epictetus na napakalalim, walang taong malaya kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niyang isip. At kapag pinag-isipan mo ito, doon umiikot ang buong laban. Hindi ito laban para makuha ang pagmamahal ng iba. Hindi ito laban para mapatunayan ang halaga mo. Ito ay laban para mabawi ang kontrol sa sarili mong emosyon dahil habang nakadepende ang kaligayahan mo sa pagtrato ng ibang tao sa iyo, mananatili kang bihag ng kanilang mga desisyon. Kapag masaya sila sa iyo, masaya ka. Kapag malamig sila, nalulungkot ka. Kapag pinili ka nila, pakiramdam mo mahalaga ka. Kapag iniwan ka nila, pakiramdam mo wala kang halaga. Ngunit hindi iyan kalayaan, iyan ay emosyonal na pagkakakulong. Ang Stoic philosophy ay paulit-ulit na nagpapaalala ng isang simpleng prinsipyo. Hindi mo kontrolado ang ibang tao, hindi mo kontrolado ang kanilang isip, hindi mo kontrolado ang kanilang damdamin, hindi mo kontrolado kung mananatili sila o aalis. Ang tanging kontrolado mo ay kung paano ka tutugon, kung paano mo iingatan ang sarili mo, kung paano mo pananatilihin ang dignidad mo kahit sa gitna ng sakit. At kapag natutunan mo iyon, may kakaibang kapangyarihang nagsisimulang mabuo sa loob mo.
hindi na kapangyarihang kontrolin ng iba, kundi kapangyarihang hindi na makontrol ng iba. May sinabi si Marcus Aurelius na tila isinulat para sa mga ganitong sitwasyon. Pinipili mo kung maapektuhan ka o hindi. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka masasaktan. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka iiyak. Hindi ibig sabihin nito na magiging bato ka. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi mo hahayaang sirain ng sakit ang pagkatao mo. Hindi mo hahayaang diktahan ng pagkawala ang halaga mo. At hindi mo hahayaang ang opinyon ng ibang tao ang magtakda kung sino ka. May sinabi si Machiavelli na kahit kontrobersyal ay may mahalagang katotohanan. Ang mga tao ay madalas masaya hanggat nakikinabang sila sa'yo. Ngunit kapag tumigil ka sa pagbibigay ng gusto nila, doon nila ipinapakita kung paano ka talaga nila tinitingnan. At marahil iyon ang isa sa pinakamahalagang pagsusulit sa anumang relasyon. Kapag tumigil kang magsakripisyo ng sobra, kapag tumigil kang magbigay ng walang hanggan, kapag tumigil kang iligtas ang lahat, sino pa rin ang mananatili? Sino ang mananatili kahit wala ng pakinabang? Sino ang mananatili kahit hindi mo na ibinibigay ang lahat? Sino ang mananatili dahil ikaw mismo ang mahalaga sa kanila? Doon mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal sa iyo at sino ang minahal lamang ang mga benepisyong nakukuha nila mula sa iyo. Doon mo rin mauunawaan na hindi lahat ng pagkawala ay trahedya. May mga taong umaalis dahil hindi na nila makuha ang gusto nila mula sa iyo. May mga taong lumalayo dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. At may mga taong nawawala sa buhay mo dahil hindi na sila bagay sa taong unti-unti kang nagiging. Ang masakit na katotohanan ay ito. Minsan, ang pagkawala ng ilang tao sa buhay mo ay hindi parusa. Ito ay paglaya. At minsan, ang pinakamalaking tanda na ikaw ay lumalago ay ang mga taong dating komportable sa lumang bersyon mo ay hindi na komportable sa bago mong pagkatao. At ayos lang yon dahil hindi mo responsibilidad na manatiling maliit para lamang maging komportable ang iba. Ang responsibilidad mo ay maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Kahit may mga taong hindi iyon magugustuhan, kahit may mga taong aalis, kahit may mga taong hindi makaintindi. Dahil sa huli, mas mabuting mawala ng mga taong nakikinabang lamang sa kahinaan mo kaysa mawala ang sarili mo habang sinusubukan mong pasayahin silang lahat. Stoic number 8, ang araw na hindi mo na siya kailangan. Darating ang isang araw at maaring hindi mo agad mapansin. Walang dramatic na eksena, walang espesyal na musika, walang malaking anunsyo. Gigising ka lang isang umaga at mapapansin mong hindi mo na siya unang naiisip. Makikita mo ang pangalan niya at hindi nasasakit ang dibdib mo. Maririnig mo ang kantang dati ninyong pinapakinggan at hindi ka na madadala ng lungkot. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil natagpuan mo muli ang sarili mo. At iyon ang isa sa pinakamagandang tagumpay na maaaring maranasan ng isang tao. Hindi ang makalimot, hindi ang magpanggap na hindi nasaktan, kundi ang maalala ang lahat ng hindi na muling nasisira dahil ang tunay na paghilom ay hindi pagkawala ng alaala. Ito ay pagkawala ng kapangyarihan ng alaala na kontrolin ka. Darating ang panahon na maaalala mo ang lahat ng nangyari, ang mga pangakong hindi natupad, ang mga gabing puno ng pag-asa, ang mga araw na akala mo siya na ang sagot sa lahat ng tanong mo. Ngunit sa pagkakataong iyon, iba na ang mararamdaman mo. Hindi na sakit, hindi na galit, hindi na panghihinayang, kundi pasasalamat. Pasasalamat dahil nalampasan mo iyon. Pasasalamat dahil kahit akala mo noon ay katapusan na ng mundo mo, nagpatuloy pa rin ang buhay. At higit sa lahat, pasasalamat dahil natuklasan mong mas matatag ka pala kaysa sa inaakala mo. Ito ang yugto na hindi pinag-uusapan ng marami. Lahat gustong malaman kung paano sila mapapabalik, kung paano sila magsisisi, kung paano nila marirealize ang halaga mo. Pero kakaunti lamang ang nagtatanong, paano kung dumating ang araw na hindi ko na sila kailangan? At iyan ang tunay na layunin ng paghilom. Hindi para makalimot, hindi para magalit, hindi para maghiganti, kundi para mabuhay muli, kundi para muling maranasan ang buhay nang hindi nakatali sa nakaraan, kundi para muling tumawa ng walang dahilan, muling mangarap, muling magmahal. At higit sa lahat, muling makilala ang sarili mong matagal nang nawala, habang sinusubukan mong iligtas ang isang relasyong hindi na dapat inililigtas. May isang magandang ideya si Nietzsche. Sabi niya, ang tao ay hindi dapat manatiling bilanggo ng kanyang nakaraan. Dapat niya itong gawing materyales
para sa kanyang paglago. At marahil iyon ang nangyayari sa iyo ngayon. Ang sakit na naranasan mo, ang pagtanggi, ang pagkawala, ang mga gabing umiiyak ka ng mag-isa, ang mga umagang bumabangon kang mabigat, ang pakiramdam. Ang mga pagkakataong pakiramdam mo ay walang nakakaintindi sa pinagdadaanan mo. Lahat ng iyon ay hindi lamang sugat. Maaari rin silang maging pundasyon ng mas matatag na pagkatao, mas malinaw na isip, mas malalim na karunungan, mas matibay na respeto sa sarili. Dahil kadalasan, ang pinakamalalaking pagbabago sa buhay ay hindi nanggagaling sa kaginhawaan. Nanggagaling sila sa mga panahong napilitan tayong harapin ang ating pinakamalalim na takot. At isa sa pinakamalalim na takot ng tao ay ang maiwan. Ngunit kapag nalampasan mo ang takot na iyon, kapag napatunayan mo sa sarili mong kaya mong mabuhay, kahit wala ang taong akala mo ay hindi mo kayang mawala, nagbabago ang lahat. Nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa relasyon. Nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. At nagbabago ang paraan ng pagtingin mo sa buhay dahil sa unang pagkakataon, nauunawaan mo na ang iyong kapayapaan ay hindi dapat nakadepende sa presensya ng ibang tao, hindi dapat nakatali sa kanilang pagpili, hindi dapat nakasalalay sa kanilang pagmamahal. Ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula kapag natutunan mong maging buo kahit mag-isa. May isang aral ang mga Stoic na paulit-ulit nilang ipinapaalala, ang lahat ng bagay sa buhay ay pansamantala. Ang mga tao ay darating at ang mga tao ay aalis. Ang mga relasyon ay mabubuo at ang ilan ay matatapos. Ngunit habang nagbabago ang lahat sa paligid mo, may isang bagay na dapat manatiling matatag at iyon ay ang iyong karakter, ang iyong dignidad, ang iyong kakayahang manatiling payapa kahit hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Dahil sa huli, ang layunin ng buhay ay hindi maiwasan ang lahat ng sakit. Ang layunin ay maging uri ng tao na kayang harapin ang sakit nang hindi nawawala ang sarili. At kapag dumating ang araw na hindi mo na siya kailangan para maging masaya, doon mo mauunawaan ang isang bagay na hindi kayang ituro ng kahit anong libro, na ang kalayaan ay hindi ang pagkakaroon ng lahat ng gusto mo. Ang kalayaan ay hindi rin ang pagkontrol sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Ang kalayaan ay ang kakayahang manatiling payapa kahit hindi mo makuha ang gusto mo. Ang kakayahang ngumiti kahit may mga bagay na nawala. Ang kakayahang magpatuloy kahit may mga taong piniling umalis. At ang kalayaan ay ang kakayahang maging payapa kahit mawala ang mga bagay na minsan mong inakalang hindi mo kayang mabuhay ng wala. At kapag narating mo ang puntong iyon, maaari mong mapagtanto na ang taong pinakakailangan mong balikan sa buong panahong ito ay hindi siya, ikaw pala. Ang bersyon mo na puno ng pangarap, ang bersyon mo na may respeto sa sarili, ang bersyon mo na hindi kailangang habulin ng sinuman para maramdaman ang sariling halaga. At kapag natagpuan mo muli ang taong iyon, doon magsisimula ang isang bagong kabanata ng buhay mo. Mas tahimik, mas matatag, mas malaya at mas payapa kaysa dati. Kaya kung may isang bagay kang dapat tandaan matapos ang video na ito iyon. Hindi mo kailangang mawalan ng sarili para mapanatili ang isang tao. At ang taong tunay na para sa iyo ay hindi kailanman hihilingin iyon. Dahil ang pagmamahal na totoo ay hindi nakabatay sa kontrol. Hindi ito nabubuhay sa takot. Hindi ito lumalakas sa desperasyon. Lumalakas ito sa kalayaan. At baka sa mismong araw na tumigil kang matakot na mawala sila, doon magsisimulang bumalik ang kapayapaan na matagal mo nang hinahanap. Hindi dahil bumalik sila, kundi dahil sa wakas, bumalik ka na sa iyong sarili. Kung nakaabot ka hanggang dito, isulat mo sa comments, pinipili ko na ang sarili ko. At bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa iyong oras at presensya. Sa mundong puno ng ingay, distraksyon at walang katapusang paghahabol, pinili mong maglaan ng ilang minuto upang pagnilayan ang mga bagay na tunay na mahalaga. At iyon pa lamang ay isang hakbang na patungo sa mas matatag na isip at mas payapang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nais mong mas mapalalim pa ang iyong pag-unawa sa Stoicism, psikolohiya, at mga aral na makakatulong sa iyong harapin ang mga hamon ng buhay ng may karunungan at katatagan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Simple pero Stoic. Pindutin din ang notification bell upang hindi mo mamiss ang mga susunod nating pag-uusap tungkol sa paghilom, disiplina, relasyon,
at mga pilosopiyang makakatulong sa iyong maging mas malakas na bersyon ng iyong sarili. Tandaan, hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyayari sa buhay. Ngunit palagi mong kontrolado kung paano ka tutugon. At gaya ng itinuro ng mga Stoic, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa pagkontrol sa ibang tao. Nagmumula ito sa pagkontrol sa sarili. Hanggang sa muli, patuloy mong piliin ang kapayapaan kaysa kaguluhan, ang karunungan kaysa emosyon, at ang sarili mong paglago kaysa paghahabol sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Simple pero Stoic. At tandaan, ang pinakamahalagang relasyon na bubuuin mo sa buong buhay mo ay ang relasyon mo sa iyong sarili.